Sige. Medyo lalamig-lamig naman na yan kasi nakawa na yung aircon natin. So let's just hope hindi na magkaroon ng problema. Sige. Before I share with you this message, para lang magkaroon kayo ng idea mga kapatid, something to pray about. We are looking into the possibility of leasing this ballroom full-time. Para sa mga hindi nakakaalam sa inyo, we are using this ballroom only during worship services. Meron tayong office doon sa taas, yun yung nililease natin. Pero itong ballroom, we're just renting this per use. So naka-reserve na ito sa atin every Sunday morning. But for other times, humihingi pa tayo ng permission sa management para kung pwedeng gamitin or hindi. Now, we are looking into the possibility na ma-i-lease na natin full-time ito. Pero, ang pangako ng may-ari, ganito, ihiwalay ng kuryente itong ballroom. Ibig sabihin, may sarili tayong metro, nakakonekta na tayo kagad sa Meralco. Magka-problema man ng ang kuryente nung building, maputulan man sila, tayo hindi. Kasi bubukod tayo ng kontador. Ayan. Kaya we're looking into that possibility. Please pray about it. Just to give you an idea mga kapatid, the price will be probably something to really pray about. Lagyan na lang natin sa ganon. That will be an additional, just to give you a figure, that will be an additional 20,000 a month. More or less. Sana less. Yan, para lang magkaroon kayo ng idea. Okay. Sige. Ready na ba kayo? Ready na kayo makinig ng message ni Lord? Sige, game. Parang napakatahimik ninyo. Nag-brown out lang. Ayun, masyado naman kayo nainita. Ayan. Ihanda ang mga pamaypay. At saka huwag mo lang gagamit ng elevator, ha? Baka mangyari yung nangyari. Kaya huwag na muna kayong gagamit ng elevator just to be sure. Okay? Total, pababa naman na eh. Huwag lang yung Kanina pina-check namin kaagad yung baka mamaya may tao sa elevator nung namatay yung kuryente. Buti na lang wala. Okay, sige, manalangin muna tayo mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, we still believe that this is a beautiful day because you have created this day, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, despite all the problems, despite all the bad situations we are facing, Lord God, we could still see your faithfulness. You are still good, O God. And Father, today we just want to lift up your name. We want to glorify you, O Lord God. And we want to give praise to the name that is above every other name, the name that is Jesus. And today, O Lord God, as we worship you, we continue to come before your presence, seeking your face, O Lord God, and asking you to bless us as we listen to your word right now, O Lord. And Father, let your word come to us with deep conviction and with the power of the Holy Spirit, O Lord. And we pray, O God, that as we listen to you, our lives will be changed. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Okay. I entitled our message today, You Can Be Used by God. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen? Kahit na sinong tao, pwedeng maging kagamit-gamit sa ating Diyos. Two reasons kung bakit ko i-share itong message na ito. First reason is this. Malapit na po, in just a few days, magkakaroon na po tayo ng national and local elections. We will be electing 12 new senators and then one each for every local position. Governor, vice governor, mayor, congressman, etc., etc.
Marami tayong mga pinagpipilian. Pero isa sa mga nakikita ko at nadidinig ko madalas, in fact, nung pang mga nakaraang eleksyon, mga kapatid, merong isang laging binabanggit na tuwing titignan ko naman yung balota, wala naman doon yung pangalan niya. Nagtataka ako, pag ina-advertise, sinasabi ng ibang mga tao, pero pag tinignan ko yung balota, wala naman yung pangalan niya doon. Pinagtataka ko, eto na naman, nandito na naman, natidinig ko na naman. Pinabanggit lagi yun. Pero baka sakaling wala na naman, check nyo na lang. Ang sinasabi nila, vote wisely. Hinahanap ko, asa pa si Wisely? Medyo, Bakit ko yung tinitignan ko yung balota, wala naman si Wisely. Okay. Pero that's true. You need to vote wisely. Amen? Kailangan maging matalino tayo sa ating pagboto. Maging mahusay yung ating pamimili, mga kapatid. Because these people will be leading us. These people will be sitting in positions of power. At dahil may kapangyarihan yung kanilang magiging katungkulan, mga kapatid, malaking epekto yon kung sino man yung mahahalal natin. Out of the 12 senators, mga kapatid, if you can only pick 3, then go ahead. Just just shade those 3 names. Nothing else. Wala na. Yun lang. Pwede namang hindi shade yung iba, di ba? 3 lang. Ayan. So, pwede nga na yun, mga kapatid ko. Wala ka lang kung mapili. So, today, mga kapatid, I would like to share with you this message, hoping that I will be able to convey to you something that will help us in thinking of who to vote. Sino yung iboboto natin, sino yung pipiliin natin bilang magiging mga tagapanguno sa ating pong bayan. Second reason is this. Next slide. Second reason is this. The 90 days challenge is almost near. Malapit na to, mga kapatid. We will be starting with the 90 days challenge on June 9. Now, just to give you an idea, mga kapatid, of what the 90 days challenge is, it's about spiritual growth. It's about challenging yourself to grow spiritually, to be more mature, to take up other things that you have not done before, para sa ganon you could see yourself growing, you could see yourself advancing in your Christian life. So dito, mga kapatid, 4 na areas yung i-cover nitong 90 days challenge. Una, your personal spiritual growth. Your personal spiritual growth, ibig sabihin, yung devotional life mo, kasama yung prayer life mo, kasama yung doon. And then second area na pag-uusapan dito, yung community life. In essence, mga kapatid, you will be joining a cell, you will be actively participating in the life of the church. If you do not have a ministry yet, you will be encouraged to join a ministry na magiging kagamit-gamit ka ng Panginoon doon. So that's the second thing. The third thing is this, it's in the area of stewardship. Doon sa stewardship, kasama doon yung time, talent, and treasure. And pag-uusapan doon, yung especially about treasure, yung sa finances, you will be encouraged to give your tithes and your offerings. But aside from that, we will also be taught how to manage our finances wisely. Magkakaroon tayo ng seminar on personal financial management, how to get out of debt, paano makakalaya sa utang, mga gano'n, medyo may mga pag-uusapan tayong gano'n. And then pang-4 na area, outreach, yung winning souls and making disciples. Yun yung pag-uusapan doon. So this is actually a challenge for every one of us. I'm telling this to you as early as actually a month ago, sinasabi ko na ito sa inyo, because I want you to think about this and think about this very, very seriously.
And I hope that every one of us here will be part of this challenge. Cell leaders, please listen. Cell leaders, it is your role to encourage your members to join the challenge. For the cell leaders, you are not allowed to say no. Hello? If you are a cell leader, you are not allowed to say no. And it is your role, aside from not saying no, it is your role to encourage your members to participate in the 90 days challenge. And I hope we will get 100% participation. Because I do believe, I really believe this will be very, very beneficial, not just for the church collectively, but for each one of us personally, individually. Magiging malaking kapaki-pakinabang ito, mga kapatid, para sa bawat sa atin. So that's the 90 days challenge. And beginning next week, mga kapatid, I will be explaining more about this to you, mga kapatid. And by the way, meron lang konting financial participation kasi magkakaroon tayo ng mga manuals. Each one who will participate will have a manual. Maglalagay tayo ng tawag doon, baller band. Yung baller band para sa lahat ng mga magpa-participate. Exclusive lang yon para sa mga magpa-participate. Siguro, all in all, we will only be asking you to shell out about 100 pesos, tops. Ibig sabihin, mataas na yun. Bumaba pa. Kasi the manual is only about 15 pesos. Isa lang naman ang kailangan mo. And then the baller band, just about that same amount. So that's 30 pesos. Plus a few more expenses. Like yung para sa seminar natin. Kasi there are other seminars where we will be inviting guest speakers. So medyo dun din tayo kukuha ng pang-honorarium sa kanila. So siguro mga 100 pesos, malaki-laki na yan. Okay? Okay? So sinasabi ko na yun para mapag-ipunan na ninyo yung 100 pesos. Hindi naman siguro mahirap pag-ipunan yun. Kaya-kaya nyo yan. Okay. So 90 days challenge. Yan po yung gagawin natin. So, these are the two reasons why I will be sharing this message to you. The 9 national elections and then the 90 days challenge. Now, eto mga kapatid, why did I entitle this message, You Can Be Used by God? Because that's my conviction, that's my belief. Each one of us here today, each one of you seated here in front of me, can be used by God. Amen? Pwede kang gamitin ng Panginoon, sino ka pa. Ano man ang katayuan mo sa buhay, ano man ang kalagayan mo, whether you like it or not, you can still be used by God. Whether you see yourself as somebody who is not worthy, or you are worthy, you think you are worthy, you can still be used by God. Pwede kang gamitin ng Panginoon in many different ways. Sa maraming paraan, mga kapatid, sa iba't ibang mga kapamaraanan, pwede kang gamitin ng Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo mabuti ang mukha niyan. Yan ba ang itsura ng taong magiging kagamit-gamit sa Panginoon? Sagot! Ayan. Oh, pwede na, pwede na. Okay. Sige. We know this story from the Bible. The character's name is David. Siguro naman kilala niyo si David sa Biblia, mga kapatid. He became probably the most powerful and the most famous king Israel ever had. And during his time, Israel experienced prosperity. They experienced expansion in their kingdom. And many people were satisfied under his leadership. But of course, there are those who were not satisfied. Anyway, you cannot please everybody. Pero meron din naman mga ganon. Pero even before David became king, merong mga pangyayari sa buhay niya that to other people's minds, they did not see that David could become king.
Hindi nila nakita na itong si David pwedeng maging hari ng Israel. All they thought was that David was a nobody. Because when David was younger, David was just earning minimum wage. He was taking care of the sheep. He was a shepherd. Medyo mababa ang sweldo. I don't know kung meron siyang pinag-aralan noon, kung hanggang anong antas yung kanyang pinag-aralan. But just come to think of it, mga kapatid, becoming a shepherd does not require much education. Di ba? Simple lang naman yung kanyang gagawin. Mahirap, pero kumbaga may pattern, paulit-ulit. Hindi mo kailangan ng masyadong malalim na pag-iisip para maging mahusay na shepherd. And also, dahil si David ay naging shepherd, medyo mababa ang tingin sa kanya ng mga tao noon. Because one of the most hated occupations during their time was becoming a shepherd. Isa yun sa pinakaayaw. Kasi syempre, ang baho. Parang, amoy mo nga ng katabi mo, parang nag-aalaga ba ng tupa yan? Yung amoy niyan. Yan. Baka hindi, amoy kambing. Baka gusto mo regaluhan ng Rexona yan. Pwede naman. Diba? Ayan, diba? Ang baho. Hindi lang, alam niyo naman siguro ang amoy ng kambing. Hindi lang basta amoy, kumakapit na amoy. Diba? Kahit maligo ka, minsan nandun pa rin yung amoy ng kambing eh. So ito is one of the most hated occupations. Yung pagiging shepherd. And also, isa rin sa mga pinakamahahabang oras kasi. Kasi, imagine, you will lead the sheep out of the pen early in the morning. Tapos dadalhin mo kung saan maraming mga damo, kung saan mayroong tubig na umaagos, doon mo sila alagaan, maghihintay ka doon. Mabuti kung mayroong shaded area, kung may puno, makakalilim ka doon. Paano kung walang puno, kung wala kang malililiman, kawawa ka, pati ikaw, bilad ka sa araw. Pagkatapos, hindi mo alam kung doon sa pag-alis ninyo, meron kang may encounter na mga mababangis na hayop. Hindi mo alam kung may mga magnanakaw dyan, may mga masasamang loob. So medyo delikado at mahaba yung oras. Ipapasok mo na lang ulit sa sheep pen yung mga inaalagaan mo kapag medyo dumidilim-dilim na. So more than 8 hours itong work na ito, you will be under the heat of the sun, or probably when it's raining, you will be drenched in rainwater. So talagang mahirap itong trabaho na ito. Kaya isa ito sa mga pinakaayawan nila. But that was David's job. Yun yung kanyang trabaho. And aside from being a shepherd, si David hindi masyadong pinapahalagahan ng kanyang pamilya kasi siya ang bunso. Alam naman na natin, minsan yung bunso, yun ang paborito. Amen? Sino mga bunso dito? Taas ang kamay. Ay, dami ah. Minsan, mapapansin nyo, iyan ang paborito eh. Di ba? Hindi papayag si nanay, si tatay na isusot ng kanilang bunso, yung mga pinagkaliitan nila kuya ate. Minsan, ibibili pa rin ng bago yan. Bunso eh. Pero, minsan din naman, sa halip na paborito si bunso, si bunso yung hindi masyadong napapansin. In this case, mga kapatid, kay David, siya yung hindi masyado nabigyan ng pansin. Kasi nga nung nagpunta si Prophet Samuel doon sa bahay nila Jesse, yung tatay ni David yon. And sinabi ni Samuel na isa sa mga anak ni Jesse ang magiging susunod na hari ng Israel. Ang unang naisip ng tatay niya, yung panganay. Nung hindi umubra, yung pangalawang naisip niya, yung sumunod na anak. Hanggang sa pabata ng pabata, halos hindi niya na naisip si David. Nagtanong na lang. According to the story, nagtanong na lang si Prophet Samuel, wala ka na bang ibang anak bukod sa mga ito? Ay, mayroon pa palang isa. Doon lang niya naalala yung kanyang bunsong anak. So medyo
medyo neglected itong batang ito. Hindi masyadong kalwakuhan. Hindi masyadong maganda yung kanya naging background. And hindi siguro masyadong nakapag-aral. Kaya lang, all these things were not part of the qualifications set by God. Hindi ito mga qualifications according to God. Iba ang kanyang pagtingin, iba ang pananaw ng ating Panginoon. Now, look at this verse. 1 Samuel 16:7. Ang sabi ng Bible ganito, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. His basis is the heart. Sabi niyo, heart. Ang puso ng tao ang pinagbabatayan ng ating Panginoon, hindi yung kanyang outward appearance. Praise the Lord. Hindi yung kanyang pinag-aralan, hindi yung kanyang estado sa buhay ang pamantayan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung hindi nakikita ng ibang tao, yung puso. Kaya mga girls, tandaan nyo to. Hindi porke gwapo, sinasagot. Guys, ganun din naman. Hindi porke maganda, nililigawan. Ayan. Kasi nga, hindi dapat standard yun. Maganda itsura, tandaan ninyo, kukulubot din ang putis yan. Puputi din ang buhok niya kung hindi man mauubos ang buhok niya. Di ba? Ukor pa rin ang katawan niyan. Baka magka-osteoporosis din yan. Ayan. Lahat naman tayo eh. Kasi yung outside beauty, nagbabago yun. But the heart is the standard of God. Yun yung kanyang pamantayan, mga kapatid. Another verse. In the same book, 1 Samuel, verse 13, verse 14, verse 4, ang sabi dito, the Lord has sought out a man after His own heart. Now, what kind of a heart does God look for? Ang sabi dito sa verse na ito, the heart that God is looking for is a heart that is after His own heart. Yung puso o yung tao na hinahangad niya ay ang puso ng ating Panginoon. Ibig sabihin, wala siyang ibang intention sa buhay, kundi ang i-please ang ating Panginoon. Bigyan ng kasiyahan, bigyan ng kagalakan ng ating Panginoon. He has no other thing in mind but to make God happy with what He will see in His life. Kung ano yung makikita ng Lord. Siguro kung tatanungin natin ang Panginoon ngayon, kung haharap siya sa atin, ano kaya magiging reaction ng mukha niya kapag nakita niya yung kasalukuyang ginagawa natin? Will he have a smile on his face? O baka naman medyo sisimangot iyan? Baka naman makikita mo na lang medyo tumutulo yung luha ng Panginoon dahil lungkot na lungkot siya sa nangyayari sa buhay mo. God is after a person who is after His own heart. Yun ang kanyang hinahangad. In other words, mga kapatid, in summary of this part, mga kapatid, God focuses on one's heart, not on one's performance. Next slide yun. Ayan. God focuses on one's heart, not on one's performance. Ang hinahangad ng Panginoon, hindi yung kung ano yung magagawa mo. Kasi alam nyo mga kapatid, eto, ano man yung magagawa natin, everything that we can do will always fall short of the glory of God. Kahit pagsama-samahin yung mga kaya nating gawin, mga kapatid, kapos na kapos pa rin yun.
Because we will not be able to do anything apart from God. So it's not about performance. It's not about how good you are in one area of your life or in every area of your life. What God is looking for is your heart. Yung performance, si Lord ang magbibigay nun para sa iyo. You don't even have to try hard. All you have to do is please God. Alam niyo, ang dami ko ng mga kakilalang mga tao. Sa umpisa, iisipin mo, walang ka-talent. Walang kahusay-husay. But because the person decided to be used by God, ang hangarin niya ang Panginoon, you know what? Later on, nakita ko yung mga taong iyon, ang gagaling, ang huhusay. There are pastors nowadays, mga kapatid, who did not even go to Bible school or seminary. But they are one of the best pastors right now. So seminary is no basis. Although nagiging pamantayan to ng ibang mga tao sa pagpili nila ng kanilang mga pastor, but seminary is no basis in the eyes of God. So yung puso ng taong ang hinahanap niya. Now, ito, ang magandang balita dito, mga kapatid, kahit sino ka pa, basta maayos ang puso mo, pwede kang gamitin ng ating Panginoon. Amen? Yan. Ang kailangan lang, mga kapatid, syempre, una, ayusin natin yung puso natin, hangarin natin ang ating Diyos. At pangalawa, tingnan natin yung sarili natin bilang mga tao na pwede talagang gamitin ni Lord sa iba't ibang mga kapamaraanan. When I was younger, you will not be able to force me to speak in front of a crowd. I was a shy person during my younger years. Naniniwala ba kayo doon? Sa sobrang mahihain ako noon, one time, my father enrolled me in a rondalia class. Ano yung rondalia? Ano ba yung rondalia? Yung gitara o yung grupo? Ang bandurya, yung gitara, di ba? Yung bandurya. Yung rondalia, yung grupo, yung collective na, ano? Okay. Edi pinasali ko. Okay naman ako. Hindi naman ako pinakamagaling, pero nakakasabay ako. Kaya akong tumugtog. Hindi ko na maalala kung ilang strings ang bandurya. Pero anyway, kaya lang ito, ilang months iyon, kami lang. Okay ako, sige. Wala pa yata kaming 7, 6 lang yata, mga ganyan. Konti lang, tas puro mga bata pa, kagaya ko. Kaya okay rin lang, sige, tugtog ng tugtog. Pero alam niyo, nung nagsabi yung teacher namin, na magkakaroon kami ng performance during the foundation day of our school, you know what I did? Yung araw ng foundation ng school namin, hindi ako nagpakita. Natakot ako. Ganun ako kahiyain noon. Pag nag-check ng attendance ang teacher, Julbert de Leon, ang taas ng kamay ko, ganyan lang. Hindi ko maitaas kasi mahiyain ako. Kaya hindi ko sukat akalain na ganito ang gagawin sa akin ng Panginoon. Magiging walang hiya. Then, mawawala ang hiya. Ayan, yun ang ibig sabihin yun. At magkakaroon ako ng lakas ng loob na magsalita sa harap ng maraming mga tao. Malay ninyo, ganun din ang gawin sa inyo ng Panginoon. Akala ninyo, wala kayong magagawa, pero pwede kayong maging kagamit-gamit ng Panginoon. Ayusin nyo lang yung puso ninyo sa harapan niya. Mga ilang excuses, mga kapatid, na ginagawa ng mga tao. Kaya sa tingin nila, ay siguro hindi ako pwedeng gamitin ng Panginoon. Number 1 excuse is this: I'm too young. Masyado pa akong bata. Wala pa akong masyadong experience sa buhay. Wala pa akong kamalayan. Wala pa akong masyadong kahusayan. I'm too young. And in fact, some people who look at themselves as young are simply saying, I still want to enjoy life without God.
Siguro later on, doon na lang ako susunod sa Kanya. But that should not be the case, mga kapatid. Nobody is ever too young to be of service to our Lord. Joseph, when he became the assistant of Pharaoh, was only 30 years old. Kumbaga sa estado natin ngayon, he became vice president of the country at the age of 30. When si David na pinag-uusapan natin, he was only a boy in his early teens when he killed Goliath. Batang-bata pa si David. And he was only 30 when he became king of Israel. Etong naging pinakabata na king ng Israel was Joash at the age of 7. He became king. And he reigned in Israel for 40 years. If he did not become a good king, he will not last that long. Amen? But at the age of 7, naging mahusa yung kanyang pamumuno until he became old. Tumagal siya hanggang 40 years na nakaupo sa trono. Josiah was 8 when he became king. Jesus was only 30 when he took his public ministry. When he came out to minister to many people. He was only 30. So maraming mga tao in the Bible, bata pa, when they became useful for God. And ganoon din naman in modern church history, marami rin tayong mga makikita mga bata pa pero ginagamit na ng Panginoon. One of the National 12, Pastor Carlo Patlilio, was only a college student when he first started as a pastor. Mga estudyante, mga kapwa niya estudyante sa UP Los Baños, ang tawag sa kanya pastor. He was already pastoring when he was in college. So bata pa. And he is now pastoring one of the fastest growing churches here in the Philippines. Maraming mga bata, mga kapatid, na hindi nila pwede sabihin, bata pa kasi ako. So pwede yun. Or, it could be the other way around. Excuse number 2 is this. I'm too old. Hindi na nangangahulugan, ba't nawala? Wala. Number 3 agad. Oh, nabura ko siguro. Okay, pakigawa mo na lang. Mahaba-haba yun, kaya hintayin nyo na lang. I'm too old. Okay. So that's excuse number 2. Masyado ka ng bata. Pero alam nyo ba, sa Bible, si Noah, ginawa niya yung arko when he was 600 years old. Bata? Diba? Pero yun, nagbubuhat ng troso, naglalagari, nagmamartilyo, 600 years old. Hello? Yeah, okay. Eto, medyo bata-bata. Abraham was 75 when God called him to go to Canaan, the promised land. And Moses was 80 years old when he and his brother Aaron spoke to Pharaoh to free the Israelites out of Egypt. So maraming mga tao, kahit nung panahon na sa Bible, matatanda na noon, pero naging kagamit-gamit pa rin kay Lord. So pwede, you're too young, you're too old, kahit ano pa, pwede nga gamitin ng Panginoon. Another excuse is this: I don't have any non-Christian friends. I don't have any non-Christian friends. Wala akong masyadong kakilala hindi pa Christian, kasi siguro wala akong pwedeng pag-share ng gospel, hindi ako makakapag-witness sa kanila, kasi wala akong masyadong kakilala. Maniwala ako sa inyo. Sino dito ang merong Facebook account? Nasaan kamay? Facebook. Halos lahat siguro meron. Twitter. May Twitter ba kayo? Follow me at Gilbert De Leon. Okay? Hashtag cute.
Ayan. Pero sa Facebook lang mga kapatid, doon pa lang makikita mo na eh. Ilan ba ang mga friends mo? Talaga bang check mo na yung bawat isa doon sa mga friends mo? How many of them are Christians? How many of them are not? Tingnan mo na rin lang yung phone book mo sa cellphone. Ilan doon yung mga naniniwala na sa Panginoon o nagbigay na ng buhay nila kay Lord? Ilan doon yung mga hindi pa? And I'm very sure marami pa. Kaya we cannot make that as an excuse. Excuse number 4. By the way, number 3, if you think you don't have enough non-Christian friends, then it's your responsibility to make friends. Makipagkaibigan kayo. Excuse number 4, I don't have the time right now. I don't have time right now. Wala akong panahon eh. I'm too busy. I'm studying. You know, I'm trying to be the valedictorian of our class. I'm too busy with schoolwork. I'm too busy with office work. In fact, I go home 9 o'clock in the evening. I wake up at 5. How can I make time for sharing the gospel, for being used by God? Even on Sundays, I go to work. You know, maraming mga excuses na ganito. I'm too busy. But in fact, mga kapatid, you don't have to separate. You don't have to segregate a special time para lang masabi mong you can share the gospel to other people para magamit ka ng Panginoon. You can be used by God even while you are working, even while you are studying. Hello? Lahat naman siguro kayo dito nagla-lunch. Amen? Sino dito ang hindi nagla-lunch? Taas ang kamay. Dahil lahat naman tayo nagla-lunch, ibig sabihin may break time tayo mga kapatid. Bakit hindi mo gamitin yung break time mo para halimbawa, tara tol, sabay tayo mag-lunch. And habang nagla-lunch kayo, sige bago tayo kumain, pray muna tayo. Ha? Pray? O sige. Doon pa lang medyo opening na yun. O nagpe-pray ka pala. Oo, lagi ako nagpe-pray. That opening na yun, mga kapatid, para ma-share mo ang gospel. You know what? One time, that's exactly what I did. I was with a few of my classmates. I think there were 4 or 5 of us. We went into a restaurant. Tandang-tanda ko pa yung in-order namin noon, Mami. Yeah, Mami. But before eating my Mami, I bowed down my head, I closed my eyes, and I prayed. Pag dilat ko ng mata ko, nakita ko yung mga kaklase ko nakatingin sa akin. Nag-pray ka pala? Ay, oo, lagi ako nag-pray. Tapos minsan, napapahaba pa kayong prayer ko eh. Medyo na gano'n. Tapos, unti-unti, sila na nagsasabi, paano na mag-pray? Siguro dapat matuto ako mag-pray. Yung mga ganun bang inquiries that you are starting to connect that person to the spiritual aspect of his life. So doon pa lang pwede ka nang gamitin ng Panginoon, nagla-lunch ka lang. Hello? Eh lalo na pag nagtatrabaho ka. Pag nakita ng mga tao, bakit ang husay-husay mo? Doon sila magtataka. Bakit tayo hirap na hirap siya? Dali-dali niya nagagawa yung trabaho niya. You can be a witness. You know what? It's because I know I have limited resources, but God is bigger than me. Malaki nagagawa ng Panginoon sa buhay ko. Siya ang tumutulong sa akin. You can already do that, mga kapatid. So you cannot say you don't have time. You just have to include ministry within your work time or your study time or even your leisure time, mga kapatid. Speaking of leisure time, why don't you think about this, mga kapatid? You're thinking of going away for a few days, papakasyon ka. Kung meron ka rin lang naman maisasamang kaibigan, isama mo sa bakasyon mo. At doon, habang namamasyal kayo,
habang nagliliwaliw kayo, unti-unti, sinishare mo na siya. Pagdating sa gabi, tuturuan mo siya, "Lika, Tol, bago tayo matulog, basa muna tayo ng Bible. Mag-aral muna tayo, magkwentuhan muna tayo about the Lord." O kaya tanongin mo siya, kahit walang Bible, mga kapatid, tanong, kumusta na ang buhay mo? Doon pa lang, medyo may tatamaan ka na. Pag nagkakwentuhan kayo at nagka-cry na yung kausap mo, ayan, sige, hayaan mo, susuportahan kita, tutulungan kita. Lagi kita ipag-pray. Sige, pag-pray mo, oo, sasama kita lagi sa prayer. Doon pa lang, medyo may opening ka. You can be used by God. Hello? Ayan, okay. So, kahit leisure time pwede. Excuse number 5, I don't know enough. Wala akong masyadong alam. Huwag kang mag-alala. Marami namang mga tao, in fact, lahat naman ng mga tao, nagsimula sa walang alam. Hello? Lahat naman tayo nagsimula sa walang alam. Kaya pwede nating paggamit yung buhay natin sa Panginoon kahit wala tayong alam. Okay. Now, I just have one suggestion. One suggestion, mga kapatid, so that we can be used by God. It's this. Put together a plan to keep your heart right. Put together a plan to keep your heart right. That's the only suggestion I will tell you. Kung paano tayo maging gamit-gamit sa Panginoon. Alisin mo na yung mga excuses. All you have to do is keep your heart right. Gawin mo maayos, tama sa harap ng ating Panginoon. And there are times, mga kapatid, you will have to be drastic about this. You will really have to push yourself, mga kapatid. Do some things that you never thought you will be able to do. Hello? Like for example, pray. Hello? If you have never prayed in your life, then probably the most drastic thing you can do for you to grow, for you to have a right heart before God, is to pray. Manalangin ka. Simulan mo makipag-usap sa Panginoon. Pastor, hindi ako marunong. Paano ka ba makipag-usap sa ibang tao? Pastor, bastos ako makipag-usap. Ay, wag ka. Hindi ka na. Yung normal na usapan lang, kung ano yung casual na pakikipag-usap mo sa mga kaibigan mo, sa magulang mo, kapatid mo, ganun rin lang. You don't even have to use words na talagang hindi mo naman, personally, hindi mo naman talaga maintindihan. Kaninang umaga lang, tinanong ko yung kasama ko sa prayer meeting, ano ba ibig sabihin ng panaghoy? Tumaghoy. Ano ba? Yung mga ganong salita, you don't even have to use those words, mga kapatid. Yung everyday language mo, yun lang ang gagamitin mo sa pakikipag-usap sa Panginoon. Probably that would be the most drastic thing you can do for you to have a right heart with God. Well, second thing is this. Why don't you get yourself a Bible? Get yourself a Bible. Pastor, wala akong pambili. Hello? Ang dami mga tao ganun na sinasabi, Pastor, wala akong pambili. Pero nakakabili ng smartphone. Nakakabili ng touch screen na cellphone. Well, kung naka-touch screen ka na, mga kapatid, most likely, pwede kang mag-download dyan sa cellphone mo, sa smartphone mo. And isa sa mga pwede mong i-download, Bible. Maraming mga versions ng Bible, free. You don't have to spend a dime, mga kapatid. Even a penny, para lang makabili ka na.
You just have to download it for free. Kung gusto mo ng maganda-ganda, mga kapatid, then may mga binabayaran na versions, yung mga mas madadaling maintindihan, NIV, NLT, pero whatever is comfortable with you, mga kapatid, sige lang, yun ang kunin mo. Just get a Bible. Kung wala ka pa rin talagang paraan, dahil hindi ka naman naka-smartphone, 3210 ang ginagamit mong phone, hindi ka pa pwede mag-download doon. Ayan. Ay, nag-upgrade ka na pala, 3310 na ngayon. Ayan. Kung yun ang cellphone mo, mga kapatid, lapitan mo yung cell leader mo. Anong pakinabang ng cell leader kung hindi na niya tutulungan? Hello? Tuwing nagse-cell group meeting na lang kayo, ikaw ang nasisita, wala ka na naman dalang Bible. Ang sitahin mo, cell leader mo. Bakit kasi hindi mo binibili? Hello? Yeah, magsitahan kayong dalawa. Balik mo sa kanya. Para may Bible ka. Amen? Yeah, okay. Next, speaking of cell group, kung wala ka pang cell group, I encourage you, join one. Join one. Sumali ka, makipag-usap ka sa mga tao, magkapalagayan kayo ng loob, magtulungan kayo na lumago sa Panginoon, magpanalangin kayo. Kahit na sinong tao, mahusay man siya o hindi, kailangan niya ng iba para lumago siya lalo. Kaya kahit yung cell leader ninyo, tandaan ninyo to, yung cell leader ninyo, kailangan din nila kayo. Kasi hindi sila lalago kung wala silang mga kausap. Hindi sila pwedeng tawaging cell leader kung wala silang cell. Kaya yan, sali kayo, punta kayo ng isang cell group, meeting kayo, usap. Yan, okay. And then of course, some of the drastic things that we can do is this. Leave those bad things behind. Iwan natin yung mga masasama na bagay. Yung mga sa tingin mo hindi na makakatulong sa iyo. Kung nakatulong sa iyo yung apoy na dagat, tama ba yung title nyo? Apoy sa dagat o apoy na dagat? Apoy sa dagat. Pero palagay ko hindi. Palagay ko hindi nakatulong sa paglago mo yun. Tanggalin mo na kaya. Kung wala kang panahon para magbasa ng Bible dahil kakapanood mo ng Juan de la Cruz at Indio, ayan. Eh di tanggalin mo yung Juan de la Cruz. Ayan. Kung yung kasi ang prayer time, sabihin mo 12 noon, kailangan nagpe-pray kayo. Usapan namin sa cell group, 12 noon, nagpe-pray kami dapat eh. Eh, kaso 12 noon, magsisimula na yung kay Sir Chief. Tanggalin yung prayer, tanggalin si Sir Chief. Di ba? Ayan. Hindi nakakatulong eh. Ito pa. Kung meron ko yung mga kaibigan, masaya masarap kasama, pero hindi nakakatulong sa paglago mo spiritual. Baka kailangan medyo bawas-bawasan mo na yung oras sa kanila. Hello? Hello? Alam niyo, isang pakay ko, kung bakit ko iniisip na kuhanan na natin itong ballroom. Para yung mga gustong tumambay dito, makipagkwentuhan, gusto nyo dito kayo mag-meet ng mga kaibigan ninyo, pwedeng tumambay. Pwedeng pumunta. Yung aircon, i-on natin. Uhulugan nyo ng tigli-5 piso para pumunta. 5 pesos for every 5 minutes. Matagal-tagal na yun. Lahat dihulog, pati kape.
Dihulog na rin, 5 piso, 5 piso. Parang pwedeng tambayan. Yan. Pero actually, yun ang isa sa mga nakikita kong pwedeng gawin. Gusto nyo magkaroon ng group study? Dito kayo mag-group study. Gusto nyo mag-practice ng Dota? Wala dito yun. Sa iba kayo mag-Dota. Pero pwede. Parang parang yung mga nakakasama nating mga kaibigan, yung mga sa tingin mo, pwede mo talagang makatulong para lumago kayo sa Panginoon. Matulungan mo rin sila na lumago sa Panginoon. Magkatulungan ba? Ayan. So medyo drastic mga kapatid. Pero kailangan. And lastly mga kapatid, ayan. I just said the magic word. Lastly. But don't expect me to finish in 2 minutes. Ayan. Pag ang pastor daw nagsabi ng lastly or finally, meron pang kasunod yan. In conclusion, another 5 minutes, and then, in summary, and don't expect me to finish in 2 minutes. There's this story about an illiterate man living in Texas. Wala siyang pinag-aralan, di nga siya marunong magbasa. Pero dahil sa gusto niyang maging useful siya para sa Panginoon, he thought of one way to share the gospel to other people, to be used by God. Ang ginagawa nitong taong ito, magbibit-bit siya ng ilang mga piraso ng gospel tracts. Nakakita ba kayo ng gospel tracts? Yung mga maliliit na pamphlets na pinapamigay, tapos nakalagay doon yung mensahe ng Panginoon. Alam mo ba, mahal ka ni Lord. Mas mahal ka ni Lord kaysa sa boyfriend mo. Ganyan. Tapos sa huli, nakalagay doon paano ka maliligtas, paano mo tatanggapin si Jesus sa Panginoon, sa buhay mo. Nagbibit-bit daw itong taong ito. Every day, he would leave the house, bringing with him several gospel tracts. Tapos, ang gagawin niya, he would stand by the highway and then he would start hitchhiking. Kung sino yung hihinto sa kanya para pasakayin siya, ang gagawin niya, sometime along the way, he would ask whoever is inside the car to read the gospel tract to him. Kasi nga, di siya marunong magbasa. So yung tao, babasahin naman yung tract sa kanya, and then, itong illiterate man na ito, he will begin explaining doon sa taong nagpasakay sa kanya kung ano ibig sabihin ng binasa niya. Then, by the time na matapos na sila mag-usap, bababa na siya ng sasakyan, and then, he would cross the street and hitchhike again. This time, towards the opposite direction. Pabalik-balik lang bang gano'n? You know what? In that story, it is said that during his first year, unang taon na ginawa niya iyon, this illiterate man had won 168 people to the Lord. Dahil doon sa kanyang ginagawa araw-araw, out of that, 168 people came to accept Jesus as their Lord and Savior. If you think you are a nobody, you cannot be used by God. If you think you have so many excuses, well, think again. God can actually use you. And in fact, mga kapatid, God wants to use each one of us. Bawat isa sa atin. Kahit na sabihin mong napakababaw pa ng pagkakilala ko kay Lord, tandaan mo, yung konti mas mabuti pa kaysa sa wala. So yung konting meron ka, pwede nang gamitin ng Panginoon yun para yung iba naman maipakilala mo sa Kanya. Amen? Yeah. Dahil dito mga kapatid, I would like to challenge you. I would like to challenge you. Whatever situation you are in right now, why don't you tell the Lord, Lord, I'm looking forward to how you will use me. Kung paano mo ako gagamitin. Kaya Lord, I am praying right now
in whatever possible way, gamitin mo po ako. Can you just pray that prayer? Please join me in praying. Lord God, Heavenly Father, lumalapit po kami sa inyo ngayon, Panginoon. Maaaring ang tingin ng iba sa amin dito, Lord God, weirdo kami, baka tingin ng ibang tao sa amin, mga OA kami, KJ kami, mga taong mga baduy, mga taong OP, out of place, Panginoon. But no matter what other people will say about us, we know, Lord God, that what we are doing, O Lord God, is pleasing to you, O Lord. We're not here to please men, but we are here to please you. So it is my prayer, O God, that you will always check our hearts, Lord God. Whether our heart is pleasing before you or not. Kapatid, if there's anything in your life right now that you think is not pleasing to God's eyes, why don't you come before the Lord right now and ask for His forgiveness? He is ready to forgive you. He is ready to accept you. And He is very, very much willing to help you change. So why don't you come before the Lord right now and tell Him, Lord, I'm sorry. Patawaran niyo po ako sa mga pagkakamali ko, sa maraming pagkakataon na sinuway kita, sa mga pagkakataon na ginawa ko yung mga gusto ko, hindi yung gusto ninyo, Panginoon. Why don't you come before the Lord and bring to Him your heart? Ask for His forgiveness. And ask the Lord to help you have a better way of taking care of your heart. Of turning your heart towards Him, that you will please nobody else but God alone, that you will do anything in your capacity, and by His grace and mercy, to make your life pleasing before Him. Lord, enable each one of us. We want to live lives that will be in accordance to your leading, O Lord. And Father, as you help us in changing our hearts, tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na maging kagamit-gamit para sa iyo, Lord God. Na magiging paraan kami, Panginoon, para umayos ang buhay din ng ibang mga tao. Mailid namin sila papalapit sa inyo. Magamit namin yung buhay namin para mapaglingkuran ka sa iba't ibang mga kapamaraanan. Yung talents namin, magiging kagamit-gamit, Panginoon, para mabigyan ka ng kaluwalhatian. Lord, gamitin niyo po kami. And I pray, O God, that as we make our lives useful for you, you will give us a sense of satisfaction. Let there be joy in our hearts. A sign that you are pleased with what we are doing to give you glory. I just want to ask you right now, habang nakapikit ang bawat isa, sino man dito sa atin ang willing na magpagamit sa Panginoon? Sa kahit na anong paraan, willing ka magpagamit kay Lord. Pwede mo bang taas yung kamay mo? Amen. 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 Ano man yung sabihin sa iyo ng Lord, kung paano kanya gagamitin, taas mo lang yung kamay mo. Hindi mo man alam kung paano ka gagamitin ni Lord, pero willing ka. Sige lang, taas mo lang yung kamay mo. Amen. Amen. Pwede mo na ibaba yung kamay mo, kapatid.
Lord, i-honor po ninyo yung puso ng mga kapatid ko na gustong magpagamit sa inyo, Panginoon. Pakita niyo po sa kanila ng pagpapagamit sa inyo, yung buhay namin kapag ito ay pinaglingkod namin sa inyo, lalong magiging masaya, magkakaroon kami ng satisfaction, grabe yung mararamdaman namin sa puso namin na kagalakan. Bless niyo po ang buhay nila, Panginoon, na samantalang pinapangako pa lang nila na magpapagamit sila sa inyo, ipoprovide po ninyo lahat ng mga pangangailangan nila, lahat ng mga pwede nilang pangarapin sa buhay nila. Ngayon pa lang, hinahanda na ninyo para sa kanila, O Lord. Bigyan niyo po yun sa bawat sa kanila, Panginoon. Bless every one of us, Lord God. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Amen. Okay. Pwede po natin basahin sabay-sabay. 1, 2, 3. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Okay, binasa ko lang po ito, but somebody else will tell her testimony, particularly regarding this. Okay, sinare niya sa amin kanina during the prayer meeting, and we were so blessed. And I'd like to call her, kasi hindi lang kami yung mabibless. Alam ko, when you hear her testify about God's goodness, you too will be inspired. Okay? Tatawagin ko po sa inyo si Nanay Carol. Yan. For a 2-minute testimony na. God bless po. Good morning. Gusto ko lang po i-share sa inyong greatest story na sa dating dito. Noong time ng next ng isang linggo, ng Tagalog evening, talagang nandun po yung time na yung nasa akin po talagang yun lang po yung panggas. So, hindi ka talaga, di ba pa na parang pero binigay ko po yung time na yun, binigay ko po yung lahat na nasa akin. Na napakaliit lang naman, kaya lang gusto ko ibigay sa Panginoon. Pero yung goodness ng Lord talagang nakakatuwa at doon yun man nagkukulangan Diyos sa akin. Eh sabi ko, Lord, bigay ito, kaya lang, alam ko ipag-provide mo yung kakulangan namin. Eh purihin ang Panginoon, hindi lang po talaga dinawin niya yung binigay sa akin kasi successfully, umaakaw pa. Kasi po, kung 5 yung anak ko, 5 yung nagbigay sa akin. Katapos po, yung nasa malayo pa, hindi po rin ang Diyos. Nabinigyan din ako. Tapos yung mga sasakyan namin, nakakila pa. Kaya sabi ko, 60 kasi ang liit lang, dog lang yung binigay ko para sa Panginoon. Pero kung binigay niya sa akin, ang dami. Pero yun ang Panginoon. Kaya lahat ng pabuhay talaga, binabalik sa Panginoon. Nakita niyo yun? God does not look at the appearance, sabi nga ni Pastor, and God does not look at the amount of what we're giving. He always looks at our heart. So ngayon, bigay natin lahat ng tithes and offerings natin with glad hearts. Balik natin yung papuri. At kung ano man yung idikta sa inyo ng Lord na amount, yun yung ibigay nyo. Kasi mayroong magandang plano ang Panginoon sa atin. Amen? Let's give our tithes and offerings to the Lord.